Ang Shusui ay isa sa mga pinaka-iconic na espada mula sa One Piece. Isa ito sa 21 dakilang antas ng espada at isa sa dalawang permanenteng itim na talim sa serye. Sa video na ito, gagawin ko ang pinakamagandang totoong Shusui na tapat sa One Piece at sumusunod sa tradisyon ng paggawa ng espada sa Hapon. Isa sa kapansin-pansing detalye ng Shusui ay ang hamon, yung alon-alon na guhit sa talim. At ang totoo, hindi mo basta-basta mailalagay ang hamon sa kahit anong bakal. Kailangan ito ay isang espesyal na halo ng bakal. At ang bakal na gagamitin ko dito ay tinatawag na W2. Ang W2 ang pinakamahusay na modernong bakal para sa hamon dahil sa dagdag na vanadium na nagpapababa ng hardenability at nagpapaganda ng pagkuha ng hamon. Kanina kumuha ako ng 10 maliliit na piraso ng W2 at tinatakweld ko sila para maging isang malaking billet dito. Ginawa ko ito imbes magsimula sa mahabang bar tulad ng sa Enma dahil una, kulang ako sa mahaba na bakal at astig din kasi. Lahat ng tradisyonal na ginagawang Japanese blades ay nagsisimula sa isang block ng bakal na ganito at hindi mula sa isang mahaba talaga na bar. Ang hakbang na ito ay tinatawag na Sonobi Step at ito ang pag-forge ng preform. Isa sa mga napakahalagang bagay tungkol sa mga Japanese blades ay ang kanilang geometry ay sobrang eksakto. At kung mas maganda ang preform na makukuha ko mula sa hakbang na ito, mas maganda rin ang geometry ng aking final na blade. Isa sa mga nakakainis na bagay sa pagtatrabaho gamit ang forging press na ganito ay kapag may depekto sa weld, medyo mahirap talaga itong ayusin gamit ang press. Yung galaw mula sa press ay parang pinipiga lang, kaya kailangan mo talaga ng percussive na galaw para matanggal ang natunaw na forge scale. Tingnan mo ang laki ng scale na ito. Dahil ang Shusui ay isang itim na espada, isa sa pinakamahalagang katangian nito ay ang tibay nito. Sabi ni Zoro, kahit may dinosaur sa dulo ng espada, di ito yuyuko. Ngayon, ang pahayag na ito mula kay Zoro ay medyo katawa-tawa. At matapos ang mabilisang pagsasaliksik at ilang kalkulasyon, kahit ang mga materyales tulad ng diamante o graphene ay 10,000 beses na mas mahina para maging totoo ang pahayag na iyon. Sa mundo ng One Piece, mayroon silang tinatawag na haki, at ang haki ay maaaring gamitin para palakasin ang mga sandata at talim. Malinaw na hindi ko magagamit iyon dahil wala ako sa mundo ng One Piece. Mas mainam sundin ang payo ni Zoro tungkol sa Shusui sa pamamagitan ng tamang cross-section at hugis ng espada, hindi sa materyales. Ayon kay Yoshino Yoshihara, isang kilalang modernong panday ng espada sa Japan, dapat mga 70% ang lapad ng dulo ng katana kumpara sa talim bago ang hibaki. Makakatulong ito sa magandang balanse ng talim kapag kumpleto na ang piyesa sa espada. Pero isa sa mga sinabi ni Zoro ay ang Shusui ay isang napakabigat na espada. At dahil doon, mas pipiliin kong gawing 80 hanggang 85% ang kapal kaysa sa 70%. Mas pabibigatin nito ng kaunti ang espada. Pero sa totoo lang, mas lalo lang nitong ginagawang mas ayon sa orihinal ang espada. Sa puntong ito ng proseso, humahaba na ng husto ang bilet at malapit na sa huling hugis nito. Kaya naglagay ako ng mga stop lock sa aking press at nakuha ko itong maging halos pantay ang kapal. Gusto kong mahawakan ang pirasong ito gamit ang mga pang-ipit bago ko gawin ang huling paghubog gamit ang aking martilyo. Maraming hindi nakakaalam na ang katana ay hindi talaga sobrang nipis na espada. Malapit sa hibaki sa basang talim, higit sa 1 kapat ng pulgada ang kapal ng katana. Ibig sabihin, hindi pwedeng mas manipis sa 1 kapat ng pulgada ang preform ko. At sa totoo lang, mas maganda kung mas makapal pa ito kaysa sa 1 kapat ng pulgada. Ginagawa kong mga 3/8 ng pulgada ang kapal ng preform para may sapat pa akong kapal pag pinanday ko ang bevel at geometry nito. Unang hakbang sa paggawa ng Japanese na talim ay ang pagputol ng dulo sa 45 degree anggulo. Ginagawa ito dahil ang mga panday ng Hapon ay karaniwang gumagamit ng matigas na bakal sa labas at malambot sa loob ng katana. Ang pagputol ng dulo at pagyuko ng bakal pataas ay nagsisiguro na ang dulo nito ay gawa pa rin sa matigas na bakal. Ngayon gumagamit ako ng modernong bakal. At hindi naman iyon talaga akma sa akin. Kaya ang tanging dahilan kung bakit pinakurba ko pataas ang dulo ay dahil sa tingin ko, astig itong tingnan. Dahil nakakurba na pataas ang dulo, panahon na para simulan kong pag-isipan ang haba ng aking magiging talim.
Imposible para sa akin na tingnan ng anime at tukuyin ang haba ng kanyang mga espada dahil halos iba-iba ang haba ng mga ito sa bawat frame. Pinili kong gawing 27 pulgada ang talim dahil tradisyonal ito sa katana at kailangan magkasya sa 36 na pulgadang horno ko para sa heat treatment. Mahalaga sa tang ng katana ang nipis at pagkakapareho ng hugis sa talim. Nagpasya akong papayatin muna ang tang bago hubugin ang talim para mas madali itong hawakan ng sipit. Ang init niyan. Ngayon oras na para simulan ang paghuhubog ng hugis sa talim. Una kong ginagawa ang spine bevels ng talim. Mali ako dati, akala ko Shinogi Zukuri ang mga espada ni Zoro. Pero Shobuzukuri geometry pala ang hugis ng mga ito. May nag-comment sa akin na walang Yokote line ang mga espada ni Zoro kaya hindi sila Shinogi Zukuri kundi Shobuzukuri. Gagawin ko na ang bevel sa likod ng espada. Mahalagang gawin ito para matulungan tayong ayusin ang bevel sa gilid ng talim. Pagkatapos ng bevel sa likod, sisimulan ko na ang bevel sa gilid ng talim. At ang tubig sa anvil ay nakakatulong para matanggal ko ang kalawang sa piraso at mapanatiling mas malinis ang aking pag-forge. Ang water forging na ganito ang tradisyonal na paraan para matanggal ang kalawang sa iyong piraso. Pero ang totoo, unang beses ko pa lang itong sinubukan, kaya hindi ito naging kasing epektibo ng inaasahan ko. Pero gumana pa rin naman ito ng maayos. Dahil maliit lang ang pwedeng trabahuhin sa talim ng sabay, inuuna ko ang hugis sa unahan bago dahan-dahang umaatras papuntang tang. Mas pinadali nito ang pagpapanatili ng hugis dahil nagagamit ko bilang batayan ang naunang nagawang hugis. Isa sa mga komento na palagi kong natatanggap sa lahat ng Japanese blade making videos ko, mga 100 beses na mas madalas kaysa sa ibang komento, ay tungkol sa kurba ng katana. Ilalagay ko ang ilan dito sa screen o pwede kang mag-scroll sa comment section ng mga lumang video ko. Marami kang makikitang komento. Ang pangkalahatang ideya sa mga komentong ito ay na ang kurba ng talim ay nanggagaling sa quench. At hindi naman ito technical na mali sa mga tradisyonal na gawa na piraso na gawa sa tradisyonal na bakal. Ang totoo niyan, gumagamit ako ng modernong bakal at hindi ako magkukwench gamit ang tubig. Magkukwench ako gamit ang langis. Ang totoo niyan, ang pagkwench gamit ang langis ay kabaligtaran ng pagkwench gamit ang tubig. Maaaring hindi nito maapektuhan ang kurba o kaya naman ay baligtarin ang kurba ng talim. Alam kong magtataka kayo kung bakit langis ang gamit ko sa quench, hindi tubig. Water sa pangalan ng bakal ay tumutukoy sa mga bakal na mas makapal kaysa talim. Ang bakal ko ay isa sa 4 pulgada lang, pero ang rating ay para sa bakal na 1 pulgada ang kapal. Kaya kung ilulubog mo ang W2 sa tubig, malaki talaga ang posibilidad na mabasag mo ang bakal mo. Bago pa ako gumawa ng kutsilyo, matagal ko nang gustong magkaroon ng sariling katana. Hindi para sa pagputol o pagsasanay, kundi dahil ang magkaroon ng katana ay talaga namang astig at sigurado akong marami sa inyo ay naranasan din ito. Lahat ng bagay tungkol sa katana ay perpekto. Ang itsura, ang napakagandang kasaysayan, at pati na rin ang pagkakalarawan nito sa media. Napansin kong mahaba ang talim ko kaya tinapyasan ko ito ng kalahating pulgada gamit ang hot cut hardy tool matapos ayusin ang hugis ng likod ng espada sa tapat ng tang. Matapos kong ayusin ang distal taper at ilang bahagi ng hugis, sobrang excited na ako.
Maganda na ang talim at naging perpektong pundasyon para sa paggawa ko. Kapag pinanday mo ang piraso, nagiging hindi pantay ang laki ng butil at dumadami ang stress sa talim. Kaya pagkatapos ituwid at tapusin ang kurba, kailangang inormalize ang talim. Madali lang inormalize ang talim, pero mahalagang tama ang paggawa nito. Ang ginagawa mo talaga ay pinapainit mo ang talim sa tatlong magkaibang temperatura at hinahayaan mo itong lumamig sa 700 hanggang 800 degree sa pagitan ng bawat cycle. Ang tatlong cycle ay nagpapaliit ng butil ng bakal, kaya tumitibay ito at nababawasan ng stress, kaya mas hindi ito mabilis mabasag sa quench. Pagod na, Diyos ko. Kapag nagfa-forge ka ng talim, maraming bakal ang nauubos dahil sa scale. Habang pinapainit ang talim sa pugon para sa normalizing cycle, naisipan kong walisin lahat ng iyon. At mas marami pa pala kaysa akala ko. Lahat ng ito dati ay magandang bakal na magagamit pa, pero ngayon ay hindi na magagamit. Pwede itong gawing bakal ulit, pero kailangan mo ng maraming bakal at daan-daang libra ng uling. Kung titingnan mong mabuti ang talim habang lumalamig, makikita mo ang mga alon ng pula na gumagalaw sa talim. Tinatawag itong regalescence at talagang interesante. Ang mabilis at simpleng paliwanag dito ay habang lumalamig ang bakal, dumadaan ito sa mga pagbabago ng yugto at sa mga pagbabagong ito, umiinit ulit ang bakal. Kung hindi mo naintindihan ang paliwanag ko kanina, susunod kong ipoprofile ang talim na ito. Ang talim na profile ay ang dalawa di na anyo nito na nakikita kapag itinaas sa araw. Nasabi ko na dati, pero daw ang pag-profile ng talim ay parang pagguhit ng muka. Sa pagguhit ng muka, mahalagang tama ang detalye para di magmukhang ibang tao. At ganoon din sa talim. Kung iba ang hugis ng talim kaysa sa sinusubukan mong gawin, hindi mo nagagawa ang parehong talim. Ngayong may hugis na ang talim, pwede nang simulan ang magaspang na paggiling. Bago i-quench, target ko na gawing 100,000 bahagi ng 1 pulgada ang kapal ng talim ko. Talagang makapal ito kung iisipin na langis ang gagamitin ko at hindi tubig. Pero ayokong magbakasakali sa kahit ano. Ang dami ko ng oras sa paggawa ng talim, ayokong matapos lang sa dalawang mas maliit na talim. Sige, mga 1/8 pulgada na ang kapal mula taas hanggang baba, medyo mas manipis pa, mga 100 tao. Nung huli akong nag-quench ng parang katana, iniwan kong 1/4 pulgada ang kapal ng talim. Hindi ko na uulitin pero pakiramdam ko makapal pa rin ito. Bago ko lagyan ng clay at i-quench ang talim, kailangan ko munang mag-ingat para hindi ito mabasag habang pinapapayat ko sa paggiling. Ang una kong ginawa ay iniwan ko ang talim sa 100 at 20 grit na finish imbes na 36 na grit. Ang mas mababaw na mga gasgas ay nangangahulugan ng mas kaunting stress sa pag-quench. Nagpasya rin akong pakinisin ang lahat ng matitigas na kanto gamit ang slack belt. At ito rin ay makakasiguro na napakaliit ng stress na papasok sa pag-quench. Isa sa mga napansin ko habang tinitingnan ng hamon ng Shusui ay ang agwat ng mga alon na iyon ay paulit-ulit talaga. Magkakapareho ang layo nila kaya gumamit ako ng ruler at sharpie para magmarka ng mga linyang may 1.5 sentimetrong pagitan. Tradisyonal, medyo komplikado talaga ang putik na gamit ng mga hapong panday bago i-quench ang talim. Dalawang klase ng putik ang ginamit nila, isa sa talim, isa sa likod ng espada. Dahil hindi ko kailangan ng mabilis na pagpapalamig ng bakal, isang klase lang ng putik ang gagamitin ko. Titanite refractory cement na may dinurog na forge scale. Dapat mas pabagalin ng forge scale ang paglamig para gumanda ang hamon ko. Sumobra ang tubig na nilagay ko. Mukha akong stress kasi alam kong ang hamon na ito ang magpapaganda o sisira sa talim. Sa One Piece, iba-iba at kakaiba ang mga hamon sa espada ni Zoro. Kaya't kung baguhin ng kaunti, ibang espada na niya ang makikita. Kahit tama ang itsura ng mga pyesa, parang may mali pa rin sa itsura nito. Alam ko na kahit maganda ang pattern ng clay ko, hindi laging eksakto ang lalabas sa talim. Hindi ito palaging 100%.
Matagal ang proseso, pero tuwang-tuwa ako sa ganda ng pattern na nilagay ko sa clay. At ngayon, oras na para patuyuin ito, magdasal na lang, at maghanda para sa quenching. Pinili kong austenizing temperature para sa talim ay 1,480 degrees. Bago ko gawin ang quenching, kinausap ko ang ilang magagaling na gumagawa ng kutsilyo sa Instagram. Sabi nila, mas maganda ang mas malamig na austenizing temperature. Habang nasa loob ng kiln at umiinit ang talim, nagdesisyon akong maglaan ng oras para painitin ng kaunti ang aking langis. Mas mabilis mag-quench ng talim ang mas mainit na langis dahil mas mababa ang lagkit nito, kahit mukhang kontra sa inaasahan. May kakaibang kulay sa gitna, pero tingin ko kalawang lang yon. Sa tingin ko, ayos na tayo sa kabuuan. Maganda pa rin ang talim, sa tingin ko. Ayos tayo. Pagkatapos ng quench, gusto kong maghasa agad para makita kung nakuha ko yung hamon na gusto ko. Ang hamon sa shusui ang sentro ng paggawa. Kung hindi maganda ang itsura, kailangan kong i-quench muli o gumawa ng bagong talim. Oo, pangit talaga yan. Parang kay Enma din nangyari. Sa tingin ko, ang kailangan kong gawin sa susunod na quench ay taasan ang temperatura sa 1,470 at iwan ito ng kaunti pang mas matagal. Akala ko kalawang lang yung mga maiitim na batik na nakita ko, pero hindi pala at hindi rin dahil sa lamig. Sige, i-renormalize ko na lang. Nakakainis. Iba ang kinalabasan ng hamon sa gusto ko. At sobrang lapit pa sa gilid kaya halos walang matigas na bakal. Kung titignan mong mabuti, makikita mong dumidikit na sa gilid ang ilang parte ng hamon. Hindi pwede yan para sa isang katana. Kasi ibig sabihin nun, kapag pinatalas mo kahit kaunti lang, malambot na bakal na ang mapupunta sa talim mo. Dapat may nakikita akong mga ganitong U. Trinipol ko ang pag-renormalize ng talim at gumawa ng bagong plano. Kaya imbes na taasan pa ang temperatura, kailangan ko talagang babaan ito ng 20 degree at kailangan kong panatilihin ito ng doble ang tagal. Kailangan mas manipis ang clay na gagamitin ko. Dati, parang binubuhos ko lang yung clay pero kailangan kalahati lang ng kapal nun. Kailangan ko ring pasipisin ang gilid ng talim ko. Iniwan ko itong makapal para hindi mabasag pero halos walang hormone activity at kailangan ko na lang umasa at magdasal. Hindi ko yun naisip mag-isa. Tumulong ang tatlong gumagawa sa Instagram na ituro ang tamang direksyon. Ilalagay ko ang tags nila dito sa screen kung gusto nyong silipin. Sabi nila, gawing mas malamig ang temperatura, pabilisin ang pag-quench ng bakal, taasan ang temperatura ng langis, pasipisin ang gilid ng talim, o nipisan ng clay. Kaya ginawa ko lahat ng ito. Sige, gawin ulit natin to. Baka magliyab yan, baka magliyab yan. Diyos ko! Mas maganda ang resulta ng pangalawang quench kaysa una at wala akong nakita na uneven na pag-init sa talim, kaya positibo ako. Mas lumiko ang talim sa quench na ito kaysa dati. Na-reverse ng quench ang talim ko, kaya naging mas tuwid ito kaysa gusto ko. Hindi rin ito masama dahil may technique para dagdagan ang kurba ng talim pagkatapos ng quench at alam ko na kung maganda ang hamon, kaya ko iyon. Ayos, mas maganda na ang hamon natin ngayon. Hindi ito tulad ng shusui hamon na may matutulis na parang ngipin ng pating. Sa ngayon, meron tayong itsura na ganito. Astig ang hamon na to, pero ganito ang gusto ko.
Sabi ng mga nakausap ko, mahirap makakuha ng eksaktong kopya ng hamon na gawa mo sa clay. Hindi mo lang basta pwedeng iguhit ang hamon at asahan na lalabas yon. Maraming nangyayari sa bakal na hindi mo kayang hulaan o kontrolin. Magiging functional ang katana pero di kasing astig ng shusui. Oh, kailangan ko ng isang bagay. Sige, maaaring abutin ng 2 buwan bago matapos ang video na ito pero ayos lang yon. Kaya oo, hindi rin naging ayon sa inaasahan ang pangalawang quench, at hindi ako natuwa sa hamon. Masyadong manipis ang unang talim na pinanday ko at hindi ko ito mapagkakatiwalaan sa ikatlong quench, kaya gagawa na lang ako ng bago. May 1.5 hanggang 2 linggong pagitan sa huling footage dahil naubusan ako ng bakal at kinailangan maghintay ng bagong order. At dahil bumili ako ng bagong bakal at mas mahahaba ang mga bar, hindi ko na kailangang mag-forge weld ng marami bago ko mapanday ang talim. Pwede ko nang simulan agad ang pagpapanday ng talim mula sa bar stock. Pagod na ako. Hindi naman masama. Sa tingin ko, kaya ko itong balatan. Ginawa ko ang pangalawang talim na kapareho ng una, kaya hindi ko na ipapakita ang proseso. Ang mahalaga lang malaman ay mas maganda pa nga ito kaysa sa una, dahil nakuha ko na ang muscle memory mula sa pagpanday ng una. Matapos ang pagpanday, trinipol ko ang pag-normalize sa talim. Tapos giniling ko ito para maging halos kasing sukat ng una, pero mas manipis ang gilid. Nagpasya akong gawing mas manipis pa ang luwad sa matalim na bahagi ng hamon kaysa sa pangalawang beses. Talagang mahirap gawing manipis ang luwad at nauwi ako sa paggamit ng carbide scribe para matulungan akong ilagay ang luwad. Problema lang, manipis ang scribe kaya matagal mailagay ang luwad. Habang hinihintay ko ang bagong bakal, bumili rin ako ng quench oil. Yung luma kong quench oil ay mga 5 taon na rin sa puntong ito at naisip ko na baka makatulong ang bagong quench oil para mas mapabilis ang pag-quench ko. Sige, ilock. Sa tingin ko maganda yon, pero di ako sigurado. Seryoso ka ba? Nakikita mo, sobrang diretso. Seryoso ka? Hindi ko alam kung pwede pa ayusin. Kailangan ko ba ilubog to sa tubig? Ilubog sa tubig, hindi pwede sa langis. Ang tagumpay sa paglulubog ay 20-30% lang at 3 beses ko na itong ginawa. Kadalasan, kailangan ko pang ilubog ng 5 beses para makakuha ng magandang talim. 3 linggo na kaming nagtatrabaho at $300 na ang nagastos, pero wala pa rin akong resulta. Buti na lang tinamaan ako ng sunk cost fallacy 1 linggo na, at ngayon determinado na akong gawin ang pinakamagandang talim. Para sa ikatlong talim na ito at ika-4 kong subok sa pag-quench, napagdesisyonan kong kailangan kong baguhin ang ilang bagay. Una, tutuwirin ko muna ang talim bago ko lagyan ng kurba matapos i-quench. Mahalagang tandaan na dapat may kaunting kurba ang tang. Ang dahilan nito ay dahil hindi mo lalagyan ng clay ang tang kaya hindi ito magkakaroon ng kurba mamaya. Kaya kung tuwid ang tang mo at kurbado ang talim, magiging kakaiba ang itsura nito. Isa sa praktikal na problema sa pag-quench ng 3-6 pulgadang talim sa tubig ay walang sapat na lalagyan. Kaya pumunta ako sa PetSmart at bumili ng 80 galong aquarium. Ang ganda ng aquarium dahil salamin ito kaya kita lahat ng nangyayari habang naglalangoy sa tubig, astig talaga. Isa sa mga bagay na ginagawa ko na medyo kakaiba kumpara sa karaniwang water quench ay ilulubog ko muna sa tubig tapos ililipat ko sa langis. Nakilala rin bilang interrupted quench. Nakakatulong daw ito bawasan ang posibilidad ng pag-crack, pero hindi sigurado. Kailangan ko kayong lahat na magdasal at magdasal palalo para sa akin ngayon. Maraming bagay akong ginawa para maiwasan na mag-crack ang talim na ito sa quenching. Naglagay ako ng asin sa aquarium para basagin ang vapor jacket at pababain ang agresibo ng tubig. Ang pangalawang ginawa ko ay pinainit ko na agad ang luma kong kiln para agad kong matemper pagkatapos ng langis. Oo, bumili ako ng bagong kiln na nagkakahalaga ng $5,000 para sa quenching na ito. Gagawin ko ang lahat para maganda ang quenching na ito. Pangatlo, pinainit ko ang langis sa 200 Fahrenheit. Kailangan sobrang init ito para dahan-dahan lumamig ang talim matapos ilabas sa tubig. Ginawa ko ito sa pamamagitan ng pag-init ng lumang rebar sa aking forge at inilagay ko lang ito sa langis.
Pagkatapos gawin ang lahat ng yon, handa na akong gawin ang water quench. Sige, simulan mo na. Wala akong narinig na pagputok. Nakakita ako ng maraming kurba. Diyos ko, ano yung kurba na yan, bro? Sa totoo lang, hindi naman sobrang baluktot. Wala pang bitak hanggang ngayon. Hindi ako sigurado kung ang hamon talaga ang gusto ko. Ayos lang yan. Ngayon, magpapatuloy tayo sa tempering. Sa puntong ito, kung hindi pa ito nabibitak, Ayos naman pakiramdam ko dito. Sandali, maganda ang pakiramdam ko tungkol dito. Grabe. Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam. Diyos ko. Oh. Tara na! Gagawin ko ang 425 ng 2 oras, 2 ulit. Mas mataas sa normal dahil espada, kaya kailangang mas matibay. Magandang panahon para sariwain ang alaala. Unang katana ito na pinainitan naming 2 beses na wala ang kurba, na sobrahan ko sa pagtempla, parang basura na lang. Yung pangalawa, minsan lang pinainitan at mas tuwid kasi kabaligtad ang kurba niya sa langis. May maganda-gandang hamon ito malapit sa dulo pero basura pa rin. And ito na ang maganda, may kurba, tamang kulay ng temper at perpektong hamon. Pagkatapos ng 4 na mahihirap na pagtatangka, sa wakas ay nagkaroon ako ng talim na ikinatuwa ko. Sobrang tama ng hamon, parang kapag tiningnan mo, may isip mo agad, yan yung hamon na karaniwang nakikita mo sa Shusui. Ang kurba o yung sori ng talim ay halos perpekto rin. Medyo sobra lang ang kurba sa ilang bahagi. Pero kapag pinapapayat mo ang talim sa paggiling, nababawasan mo talaga ang kurba. Kapag ang talim ay quenched sa tubig, madalas itong nababaloktot at nagiging parang S ang hugis. Ginagamit ko ang carbide na martilyo para ayusin ito. Itinuro sa akin ang paraang ito ni Salem Straub ilang taon na ang nakalipas. At sa madaling salita, pinapalawak ng carbide ang surface area sa bahagi na pinupukpok mo at naibabaluktot mo ang talim sa kabilang direksyon. Hindi ito kasing bilis ng 3-prong jig, pero alam na natin ang nangyari nung huli kong subukan yon. Sa huli kong katana, kumuha ako ng sukat ng kapal sa buong talim na malaki ang naitulong sa final grinding process. Ginawa ko ito bawat 2 pulgada, sinusukat ang lapad at kapal ng talim. Sa tingin ko, hindi nabibigyan ng pansin sa media ang hakbang na ito sa paggawa ng katana. Hindi ipinapakita sa mga YouTube dokumentaryo ang pagtanggal ng materyales, diretsong ipinapakita agad ang pag-quench at pagpapakinis. Noong wala pang belt sander, bato ang gamit sa paggawa nito. Sa makabagong panahon, nagkaroon ng kilusan sa mga tradisyonal na panday sa Hapon para pahintulutan silang gumamit ng belt sander dahil sa pag-iral ng belt grinder. Ipinakita nila ang prosesong ito sa The Art of the Japanese Sword ni Yoshino Yoshihara at naisip kong interesante ito dahil di ito karaniwang tradisyonal. Ganito ang itsura ng cross-section matapos ang quench, pero sa totoo, hindi ganito ang final ground na katana. Hindi sila flat ground. Ang ginagawa talaga nila ay ginagawa nilang convex na ganito. Kaya hindi masyadong dumikit ang materyales dito. Ngayon ay may maganda na akong plano kung paano ko tatapusin ang paggiling sa pirasong ito, kaya bago ko ito gawin, nagpasya akong palambutin muna ang aking tang. Mamaya, kailangan kong magbutas sa tang para mailagay ang mokugi pin, kaya naisip ko na gawin ko na rin ito ngayon. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag natin itong bluing back ng tang. Ewan ko sa inyo, pero para sa akin, iyan na ang pinaka-asul na naiisip ko dito. Ang timba ay may vermiculitin na nagpapabagal ng paglamig ng tang para lumambot ito. Pinili kong gawing 25,000 bahagi ng 1 pulgada ang kapal ng talim bago ko ito i-convex.
Mas manipis ito kaysa sa huling katana na nagawa ko, na umabot sa mas mababa sa 10,000 bahagi ng 1 pulgada. Pagkatapos kong tapusin ang talim, nilinis ko ang dulo. Kailangan ko itong gawin sa flat flattened backing dahil hindi malinis ng slack belt ang linya. Akala ko madali lang gawin ang convex gamit ang slack belt, pero nung sinimulan ko, mas komplikado pala ito. Ang flat flatten na may matigas na backing ay predictable dahil kahit saan idikit ang belt, natatanggal ang materyales. Walang backing ang slack belt kaya mahalaga ang anggulo ng blade sa pagtanggal ng materyales. Hindi ko dapat ianggulo pa atras para hindi matamaan ang gitnang bevel. Sinimulan kong matindi ang anggulo para hindi matamaan ang gitnang bevel, tapos dahan-dahan kong inatras ang bevel hanggang spine. Napansin ko na gamit ang teknik na ito, mas madali kong nakokontrol ang anggulo dahil dahan-dahan kong nailalapit sa gitnang bevel at hindi ko na nalalagay sa panganib na mag-grind sa ibabaw nito. Kapag nag-grind ng hamon at tumataas ang grit, mas madaling makita ang resulta. Kapag mababa ang grit, kailangan ng tamang anggulo at ilaw para makita ang hamon. Pero pag lumagpas ng 100 at 20 grit hanggang 400 grit, madali na itong makita sa halos lahat ng anggulo. Matapos kong pakinisin ang convex grind at patag na bahagi, sisimulan ko ng planuhin ang paggawa ng fitting para sa katanang ito. Isa sa mga astig na bagay tungkol sa mga fitting ng katana ay talagang saktong-sakto ang pagkakasuot nila sa tang. Kaya bago ako magsimula sa paggawa ng kahit anong fitting, mahalagang linisin ko muna ang tang. Pakinisin ito gamit ang mas mataas na grit at tiyaking pantay ang pagkakataper nito. Ang unang fitting na gagawin ko ay tinatawag na habaki at ito ay nakalagay mismo sa ilalim ng talim. At napakahalaga na ang mga transition area ay may matutulis na anggulo para may makapitan talaga ang habaki. Kapag tinitingnan mo ang mga larawan ng Shusui sa anime, mapapansin mong magkapareho ang kulay ng lahat ng fitting. Sa tingin ko, dahil kulang sila sa oras, water bucket na lang ginamit nila kaysa magkulay-kulay. Kaya tanso ang ginamit kong habaki kahit dilaw ito. Mukhang simple ang habaki pero marami itong gamit sa katana. Isa ito sa 2 contact point sa pagitan ng talim at saya, at gawa sa mas malambot na materyales kaya sumisipsip ng impact kapag may matigas na tinamaan ng talim. Tingnan mo yan, perfecto. Nakakainis sa pagtatrabaho ng tanso na agad itong tumitigas kapag pinupukpok. Para palambutin ito, ang kailangan mo lang gawin ay painitin ito hanggang sa mamula-mula at ilubog sa tubig. Sobrang lambot kaya iba na ang tunog. Pakinggan mo tunog ngayon, tumigas na dahil sa trabaho. Mas mataas na talagang tono. Sa nakaraang ilang taon, nakagawa na talaga ako ng mga 6 o 7 hibaki. Ang maganda sa paggawa ng ganoon karami ay nagkaroon na ako ng sistema na gumagana para sa akin. Yung unang hibaki na ginawa ko ay talagang magulo at inabot ako ng 1 buong araw. Pagkatapos ng 5 hibaki, 2 hanggang 3 oras na lang ang kailangan ko para gumawa ng isa. Akala ko matatapos ko ito sa loob ng 3 oras, pero hindi sigurado. Laging may aberya. Grabe, tumitigas talaga ito habang binabaluktot mo, parang spring na ngayon. Sobrang lambot na nito ngayon kaya kaya ko na itong balutin gamit lang ng mga kamay ko. Ngayon na halos baluktot ko na ito, sisimulan ko ng pukpukin sa mandrel na 1/4 inch na bakal lang. Napansin ko na mas maganda ang pagkakakabit ng hibaki kapag ito'y ginagawa ko bago ikabit sa talim. Sa pinakataas ng hibaki, mayroong isang uka na giniling sa bahagi ng gulugod. Ito ay para mas maikabit ng hibaki ang sarili nito sa talim at mas makatulong sa pagsalo ng mga pagyanig. Dati pa itang gamit ko at maayos ang resulta, pero mas mabilis kapag milling machine, kaya yun na ang gamit ko ngayon. Hindi magandang senyales ang pagipit nito, dapat madali lang dumulas pababa. Sa tingin ko, ibig sabihin nito ay hindi pa kumikipot ang tangko. Yung bahagi ng tang na pinakamalapit sa talim ang dapat na pinakamakapal,
Kaya yung hindi ito dumudulas ay ibig sabihin na hindi ganoon. Kaya kailangan kong bawasan ng kaunti ang likod ng tang. Yan na yata ang pinakamagandang pagkakakabit ko ng hibaki. Siyempre, hindi naman siya totally airtight, pero sobrang lapit na nun sa pagiging airtight. Ang pinakamahirap na parte ng hibaki ay yung pagsasalsal ng maliit na piraso ng tanso dito. Sa ngayon, yung hibaki na meron ako ay nakadikit lang sa talim sa may gulugod. Pero kailangan ko rin na dumikit ito sa ilalim ng talim. At yun ang silbi ng maliit na wedge na ito. Dapat ay sumusuporta ito sa gilid ng talim. Ang pag-aayos ng wedge na ito ay isa sa pinaka-nakakainip na bahagi ng paggawa ng hibaki. At bahagi nito ay dahil hindi mo ito mahahawakan gamit ang kamay mo. Masyado itong umiinit agad at wala kang magagawa kung kamay lang ang gagamitin mo. Sobrang lapit na. Medyo mataba yung hibaki ko kaya hindi ka siya ng buo yung wedge ko sa distansya pero sakto pa rin ang pasok niya. Kasya na ang wedge sa hibaki, kaya pwede nang isolder lahat ng bahagi. Sa mga taon, nakita kong pinakamadali ang maglagay ng 6 na solder sa hibaki. Lagyan ng flux at initin ito. Sa ideal na sitwasyon, pupunuin ng solder ang lahat ng puwang at dudugtong sa mga bahagi. Maganda at basa. Sandali, parang perfecto yon. Lumabas na kapag inuulit-ulit mo ang isang bagay, mas gumagaling ka rito. Mali ang pagkakasuot ng hibaki ko matapos maghinang pero okay ang pakiramdam ko. Sandali, ano? Sakto ang suot, ang galing para sa di nagtrabaho, tingnan mo. Ngayon, kailangan nating isama to sa weight loss plan. Di ko alam na sobrang nipis ng hibaki nung ginawa ko si Enma. Yung isa pang one-piece na katana na ginawa ko. Ang harap ng hibaki ay dapat kasing taas ng talim at ang likod ay medyo makapal. Naglaan ako ng oras para siguraduhing pantay at maganda ang nipis. Ang tanging hindi maganda ay mas tumagal ang prosesong ito kaysa sa inaasahan ko dahil mabilis uminit ang tanso. Kailangan kong isawsaw sa tubig ang tanso tuwing ginagamit ko ang grinder. Nagdesisyon akong dalhin ang hibaki sa 400 grit ngayon. Hindi ko ito inaalala dahil maraming piyesa ang nakadepende sa hugis ng hibaki. Ang susunod na mga piyesa na gagawin ay tinatawag na sepa. Ito ay mga spacer na nakalagay mismo sa ilalim ng hibaki at sa ilalim ng guwardiya. Isa sa mga nakakatuwang bagay ay hindi talaga ipinapakita ang sepa sa anime ng One Piece. Malamang ay dahil wala silang sapat na budget at oras para ilagay ang mga iyon sa espada, kaya nagdesisyon akong gumawa ng pares ng mga ito pa rin. Kailangang magkasya ng perpekto ang slot at ang sepa sa tang. At buti na lang ang hibaki ay may tamang sukat na negatibo dahil nakapaikot na ito sa tang. Kaya kinuha ko lang ito at gumuhit ng linya sa loob nito para malaman ko kung saan ko kailangang bawasan ang material. Plano kong gumamit ng jewelry saw para gupitin ang outline. Pero para maipasok ang saw sa piraso, kailangan mo munang mag-drill ng butas. Kaya inilagay ko na lang ito sa aking mill at nag-drill ng maliit na butas. Ihilig pasulong at gupitin pababa lang. Ang pagpitik ng lagari parang kwerdas at ang paghilig nito pasulong habang ginugupit ay ilan sa mga tips na nakita ko sa comment section ng Tonto video ko, kaya sinubukan ko dito. Paano ako papasok sa bitak, pare? Noong ginamit ko ang lagaring pang-alahas, medyo sa loob ng linya ako nagputol. Ginawa ko yon para mahulma ng perpekto gamit ang filing. Mas matagal gawin, pero mas sigurado akong maganda ang suot. Laging matagal gawin ang bahaging ito. Sa tingin ko malapit na tayo. Sige, sabihin mo kung saan ko babawasan ng materyales. Sige, sabihin mo na ang sagot mo kasi hindi ko alam. Mas mabilis ito kaysa kay Enma siguro dahil nakagawa na ako ng 3 Japanese na espada sa pagitan.
Sige, oras na para sa gwardiya. Ang gwardiya para kay Shusui ay parang bulaklak na may 8 talulot. Kita mo yan kay Enma, sobrang kapal sa anime, kaya ginawa ko ring makapal. Astig ang itsura pero grabe ang bigat. Mukha na rin siyang 3-8 pulgada ang kapal, pero sa tingin ko, gusto ko lang gawin na 1 4 pulgada ang kapal. Wala akong tamang sukat ng tanso kaya pumunta ako sa paborito kong tindahan at kumuha ng isang sheet na 1 4 pulgadang kapal. Sige, itong piraso ay dolyar, 105 medyo mahal. Habang nasa labas, kinuha ko na rin ang materyales para sa saya at hawakan. Karaniwan, malambot ang kahoy na gamit ng mga panday sa Hapon para hindi magasgasan ng talim. Pinili kong gamitin ng poplar dahil malambot ito pero hindi gaanong mahina. Kaya kumuha tayo ng 4 pulgadang parisukat. Isa sa mga bagay na mahirap para sa akin intindihin ay mas siksik pala ang tanso kaysa sa bakal. Kung iiwan ko itong 3/8 pulgada ang kapal tulad sa anime, maaapektuhan ang balanse ng talim. Isa sa mga magagandang bagay sa paggawa ng sepa bago ang gwardiya ay ngayon, mas maganda na ang stencil ko para markahan ang hugis ng aking tang. Plano sanang gamitin muli ang jewelry saw para ukitin ang butas sa gwardiya. Problema ko, hindi ko mapatayo ng tuwid ang lagari kaya ginamit ko na lang ang mill. Gumamit ako dito ng carbide end mills at siguradong masyadong mababa ang speed ko sa naunang clip. Kaya pagkatapos kong taasan ng speed, naging madali na lang hukayin ang negative space na kailangan ko. Tingnan mo yan. Hanggang doon lang ako sa linya gamit ang mill dahil X at Y direction lang ang kaya kong galawin at hindi ako makapunta ng pahilis. Kaya kinailangan kong gumugol ng maraming oras gamit ang hand files para linisin ang linya at magkasya ito sa tang. Malayo-layo pa pero sa tingin ko malapit-lapit na rin tayo. Tara na pare. Sa tingin ko, umaabot na tayo sa punto na yung mga makinang nabahagi ay nagsasabi na sa akin kung saan ako dapat mag-file at medyo malalaki at patag na sila. Ibig sabihin malapit-lapit na tayong magkasya, kaya dito at dito. Sobrang sikip niya na maganda kasi habang nagpapatuloy ang proseso, luluwag din ito habang nilalagay at inaalis ko. Sobrang bigat pero ganyan talaga dapat ang shoestring. Sakto na ngayon ang gwardiya, kaya pwede na akong maglaan ng oras para gawin ang pangalawang sepa. Mahalagang gawin ito pagkatapos ng gwardiya dahil pa-taper ang tang. Mas mabilis yon. At tingnan mo yan. Sigaw ng sigaw ang lahat na ibaba ko pa ito kaya makikinig na ako at ibababa ko na. Tatanggalin na ang hawakan o suka. Babalakin ko sana ang mga ito mula sa isang piraso ng kahoy. Kaya naglaan ako ng oras sa pagputol ng mga 12 pulgadang piraso na eksaktong magkakapareho ang sukat. Napakahalaga na ang mga kanal na inukit ko sa 2 piraso ng kahoy na ito ay eksaktong kapareho ng sukat ng tang. Kaya naglaan ako ng oras sa pagguhit ng tamang mga linya. Gusto kita. At gusto rin kita. Epektibo ang pagguhit ng linya gamit ang medyo matalim na kutsilyo para makuha ang malinis na channel. Tradisyonal nilang gamit ang kiridashi. Pero natutupi lang na kutsilyo ang meron ako kaya iyon ang ginamit ko. Mas madali ba ito sa router? Oo. Mas magiging boring ito. Halos lahat ng hakbang at bawat bahagi ng proseso bago ang hawakan ay gumagamit ako ng malalakas na makina. Kaya ang paggamit ng mga hand chisel at pag-ukit ng kahoy gamit ang kamay ay talagang magandang pagbabago ng bilis. Medyo malambot ang poplar, pero kailangan ko pa ring hasain ang chisel ko. Ginamit ko ang disc sander para gumawa ng burr at buffer para alisin ito. Maganda ang resulta. Ito mismo ang dapat na itsura ng cross-section dito. Parang malayo pa ako kasi lahat ng kahoy dito hanggang likod kailangan tanggalin. Bakit ko ginagawa ang espada para kay Zoro na Minority Hunter? Sige, pakiramdam ko malapit na ako, pero malalaman ko lang kung ilalagay ko ang talim at papasok ito ng buo. Sige, tingnan natin kung gaano kalalim ang papasok nito.
Sandali, baka yun na ang buong pasok. Panahon na para subukan ng pagkakabit. At ibig sabihin nito ay ilalagay na lahat ng pyesa, pati ang hawakan. Ilagay ang sepa sa ibaba. Oh. Ang ganda naman yan. Tapos na ang laban, kaya mag-focus na sa saya. Ang talim ko at hibaki ay 28 pulgada, kaya nagputol ako ng 31 pulgadang materyales. Mahalagang tandaan na kailangan kong iguhit ang maliit na bingot malapit sa dulo kapag tinutunto ng talim sa kahoy. Pag inukit, magsisilbi itong alulod ng saya at sasaluhin ng sobrang alikabok at langis. Isa sa mga bagay na binanggit ko kanina noong pinag-usapan ko ang hibaki ay na ang talim ay talagang dumidikit lang sa saya sa pinakadulo at sa pamamagitan ng hibaki. Mas mainam talagang router ang gamitin sa pagukit ng material sa gitna. Ang talim sa pinakamakapal nitong bahagi ay nasa 310,000 bahagi ng 1 pulgada sa mismong gitnang bevel sa itaas ng hibaki. At ibig sabihin nito ay mag-uukit ako ng mga 150,000 bahagi sa bawat gilid ng saya. Sa ganitong paraan, ang kailangan ko na lang gawin ay ukitin ang gitnang bahagi para sa bevel na yon at magiging sakto ang pagkakapasok nito. Ang tanging mas mahirap lang gamit ang router ay ang paggawa ng tuwid na linya sa mismong gilid. Kaya nag-iwan ako ng kaunting espasyo para malinis ko ito gamit ang mga pait mamaya. Natanggal ko na ang makapal na gitna, nilinis ko ang gilid gamit ang pait, at sinimulan ko na ang dulo. Para dumikit ng tama ang dulo sa talim, ukitin ko ulit ito gamit ang pait. Buti na lang mas madali pala ang prosesong ito kaysa akala ko dahil simple lang ang hugis sa dulo. Pyramid ang hugis nito kaya mas kaunti, 1/4 lang, ng materyales ang kailangang alisin kaysa sa iba. Sa tingin ko ayos na yun. Maganda na itsura ng Saire, pero di ko pa nagagawa ang pinakamahirap na bahagi. Dapat eksaktong ang hibaki sa harap ng saya, kaya kailangan kong ukitin ng perpekto ang negatibong hugis nito. Ito ang pinakamahirap na bahagi para sa akin sa paggawa ng saya noon. Dahil maliit ang margin for error dito, kailangan kong iguhit ang outline gamit ang hibaki at hindi pwedeng tanggalin agad ang materyales ng walang plano. Matapos maukit ang bahagi ng hibaki, gagawa na lang ng maliit na kanal para magkasya ang espada sa saya. Sige, dito muna tayo. Alam ko na gagawin ko. Natapos na ukitin ang karit, kaya pwede nang idikit ang hawakan. Bago ko gawin yon, minarkahan ko muna ang kanal para hindi ko ito masira sa paghubog mamaya. Grabe, sobra ang pandikit na nailagay ko. Mahirap ito para sa akin. Ayoko ng sobrang pandikit sa kanal para hindi mahirapan ipasok ang talim sa hawakan. Kaya ang ginawa ko, ipinasok ko yung talim, tapos hinugot ko at pinunasan yung pandikit ng ilang beses para siguraduhin na kasya pa rin yung talim sa kanal. Sige. Sa tingin ko tuyo na ito. Sige, sa tingin ko nandito na tayo sa punto na lahat ng pangunahing bahagi ng istruktura ay handa na, kaya pwede na nating pagsama-samahin ang lahat. Bantay at hawakan. Tingnan mo yan. Mas maganda talaga ang kurba ng talim, kaya kapag tiningnan mo ito, agad mong maiisip ang katana na talagang astig. Lahat nagtugma, nakakabilib, di ko rin pinlano. Nakablock na lahat, kaya sisimulan ko na ang paghubog, unahin ko ang hawakan. Nasasabik na ako dahil dito nagsisimulang mabuo at magmukhang tapos ang produkto. Mula ika-4 na paglubog, bihira na akong magkaproblema, nakakatuwa.
Sinasabi dito na gumagalaw ang isang talim, pero kitang-kita naman na hindi gumagalaw ang talim. Anong nangyari? Siguradong di ko nabali ang talim. Nabali ko, ano? Nabali ang bandsaw blade at wala akong ekstrang talim, kaya porta bandsaw na lang ang ginamit ko sa pagputol ng natira. Gusto ko sanang nipisan ang piraso sa pamamagitan ng pagputol ng mga slab gamit ang bandsaw, pero kailangan kong maghintay ng bagong talim, kaya gumawa muna ako ng ibang bagay. Kailangan kong mano-manong lihain ang talim hanggang 600 grit bago i-etch, kaya sinamantala ko ang pagkakataon na magliha ng walang power tools. Maganda sa prosesong ito, dahil walang yokote line, pwede kong lihain ang buong dulo at natitirang talim. Ibig sabihin nito, isa na lang ang nabawasang bahagi na kailangan kong lihain ng paisa-isa at malaking tulong yon para mapabilis ang trabaho. Maganda sa bahaging ito ng gulugod dahil gawa ito sa malambot na bakal na mas madaling masira kaysa sa matigas na bakal. Nakakainis kasi kalahati lang ng mahahabang talim ang nalilihain ko ng sabay. Kaya kailangan ko pa itong baliktarin para lihain ang kabila. Karaniwang gamit ng panday sa Hapon ang batong tubig bilang hamon. Hindi sila gumagamit ng etching solution, pinakikinis lang nila ang hamon sa talim. Magkaiba ang reaksyon ng matigas at malambot na bakal sa pagkinis. Isipin mong makita mo itong paparating sa'yo. Tama, hindi mo nga ito makikita. 400 grit na pahilis ang gagamiting gasgas sa talim. Ayokong gumamit agad ng 600 grit dahil maaga pa at kailangang alisin pa ang gasgas nito bago mag-etch. Bakit ang tigas ng liya ko? Nakakalungkot isipin na kung oso ka, akala pa ng iba tao ka lang na naka-costume. Pagkatapos ng 400 grit sa mukha ng katana, sisimulan na ang gawain sa gulugod nito. Dapat pantay ang kinis ng bawat bahagi ng katana. Pero nakakainis gawin ito dahil mahirap hawakan at ipitin ang talim para sa hand sanding. Dumating na ang bagong bandsaw blades ko, kaya balik na ako sa paggawa ng hawakan. Ang kahoy na hawakan ang balangkas na naguugnay sa pyesa ng katana. Mayroon kang fuchi, mayroon kang kashira, mayroon kang balot na balat ng pagi, mayroon kang balot na ito, lahat ng iyon ay nasa kahoy. Kaya napakahalaga para sa akin na mapaganda ng husto ang hugis ng kahoy na ito. Isang bagay na medyo hindi mo aakalain tungkol sa hawakan ng katana ay kailangan mong kiskisin ang kahoy ng mas manipis kaysa sa inaakala mong dapat. Dahil pareho lang ang balat ng pagi at balot, parehong nagpapakapal ang mga ito sa hawakan. At sa ganoong paraan, kung meron kang hawakan na sa tingin mo ay komportable na, tapos binalot mo pa, magiging sobrang kapal na nito. Ibig sabihin nito, habang binubuo ko ang hugis ng hawakan at binibigyan ito ng hugis buhanging orasan, napapalapit ako ng hindi komportable sa linyang minarkahan ko kung saan naroon ang kanal. Isang hindi inaasahang nangyari habang ginagiling ko ang hawakan na ito ay talagang sumakit ng husto ang mga pulsuhan ko. Sa tingin ko, ito ay dahil kailangan kong paulit-ulit na igalaw pataas at pababa ang kamay ko dahil kailangang maging bilog ang hawakan. Pero hindi rin ako sigurado. Hindi rin nakatulong na sobrang gaan talaga ng hawakan. Kaya halos walang inersya at lahat ng puwersa ay kailangang manggaling sa mga dulo ng daliri ko. Kaya ito ang tinatawag na fuchi. Mukha namang normal pero ito parang kakaiba talaga. Alam ko na may iba itong pangalan at hindi ito yung karaniwang kashira. Mas mahaba ito. Siguro mga 2 pulgada ito. Ito siguro yung normal, mga kalahating pulgada lang. Pero Pinili ko ang tanso para sa fuchi at kashira dahil medyo dilaw ang kulay sa larawan. Noong huli akong gumawa nito, baka lang gamit ko kaya pwede ko lang i-welding. Pero dahil tanso ang gagamitin ko ngayon, hindi ko sila pwedeng i-welding at kailangan ko talagang i-solder. Medyo nakakainis talagang gamitin ng tanso. May pagka-elastiko kasi ito, kaya hindi ko lang basta-basta maiikot sa hawakan at saka i-solder. Kailangan kong gumamit ng pliers at dahan-dahang baluktutin ito para siguraduhin na magkatugma ang mga kurba. Natagalan pero naipantay ko na ang tanso sa tahi, mahalaga para sa tibay ng solder. sa tingin mo gumana ba yon?
Di ako magsisinungaling, maganda ang pagkakasolder na yan para sa unang beses mag-solder ng tanso. Sablay nga, pero tingin ko may mas magandang paraan ako para isolder ang plate sa likod ng Fuchi. Ang bagong plano ay maglagay ng singsing ng solder malapit mismo sa magiging dugtungan, tapos paiinitin ko lahat para matunaw ang solder at pumasok sa pagitan ng pinagdugtong. Mukhang tiyak ang planong ito at di ko maisip paano pa ito pwedeng pumalpak. Sa totoo lang, nagulat ako kung gaano kaayos gumana yon. At yung dagdag na solder ay tumulong para mas maging makapal ang dugtungan, kaya mas matibay ito. Ngayon na na-solder na, oras na para hubugin ang Fuchi. Unang gawin, kiskisin ang sobrang materyales sa ilalim ng plato. Iniwan kong malaki ito para hindi mahulog ang itaas na piraso kapag tinulak ng solder. Pagkatapos, linisin ang gilid ng Fuchi para magmukhang malinis. Ayos, buo na ang Fuchi at dumudulas lang sa hawakan. Nakakainis sa paggawa ng Fuchi, parang inuulit mo lang ang paggawa ng sepa. Tinrace ko ang tanggamit ibang sepa, binutasan, at inihanda para lagariin gamit jewelry saw para tama ang pagkakadulas nito. Sa puntong ito ng proyekto, medyo sanay na ako sa paggamit ng jewelry saw, kaya hindi na masyadong mahirap ang pagputol nito. Dahil mas komportable na ako, mas nakakalapit ako sa linya, kaya hindi na rin masyadong mahirap ang pag-file. Sa totoo lang, mabilis lang natapos ito. Na-file ko ito tulad ng sa sapap. Medyo masikip pero kasya. At kasya ang hawakan sa loob. Perpekto na yan. Wala na akong ibang hihilingin. Dahil kalahating pulgada lang ang lapad ng Fuchi, ito talaga ang mas madaling gawin sa 2 piraso. 4 na beses na mas malapad ang kashira kaya mas mahirap baluktutin. Hindi mahina ang metal, malakas lang ako. Maayos talaga itong gumagana. Hindi pantay pero sapat ang kapal para mag-grinder at makuha ko ang gusto ko. Dahil sa editing, parang sandali lang pero tumagal ako ng halos 2 oras. Namaga ang balat ng kanang kamay ko dahil bakal na lang ang hawak ko sa pliers, wala nang rubber coating. Ang ring of solder na paraan ay sobrang epektibo para sa Fuchi kaya hindi ko napigilang subukan ulit ito para sa kashira. Gumana ulit ito ng perpekto, kaya gagamitin ko na ito sa lahat ng susunod kong gagawin. Dahil sa dagdag kapal ng solder sa dugtungan, naikot ko ng kaunti ang kashira. Sige, kaya ang magaspang na hinubog na kashira ay dumudulas lang papasok. Maliban sa isang Fuchi at kashira na ilalagay ko pa sa saya, mukhang tapos na lahat ng kabit. Maluwag pa ngayon pero pag nilagyan ko ng balat ng ray sa ilalim, kakapit na yan. Tapos na ang Fuchi at kashira at handa ng pakinisin, kaya naisip kong idikit na ang saya. Ang mahalaga kasi, kailangan talagang magpantay ng eksakto ang mga ito, at hindi dapat mapasukan ng pandikit ang gitnang bahagi. Kaya nagpasya akong putulin muna ang isang gilid, hubugin ito, at saka idikit. Kaya alam ko agad ang tamang hugis ng saya. Dahil 1 oras na tayo sa video, ina-assume ko na lahat ng nanonood hanggang sa puntong ito ay nag-e-enjoy pa rin. Hindi ako nandito para sabihan kayong mag-like o mag-subscribe. Gusto ko lang humingi ng tulong sa inyo para magkaroon ako ng mga ideya para sa mga susunod na gagawin. Pangalawa ko na itong katana mula sa One Piece. Alam kong excited kayo sa build na ito, pero kung may iba pa kayong magandang serye na pwedeng gawing sandata, mag-comment lang kayo. Marami akong clamp sa mesa, sana sapat na. Lalagyan ko ng pandikit yung malaki, ilalagay ang maliit sa ibabaw, tapos ikaklamp ko ng mahigpit. Sobra na naman ang nailagay kong pandikit. Ilalagay ko ito dito, tapos ito naman ay ilalagay ko. Hindi ito ang tamang paraan ng paglalagay nito. Mga 1.5 oras na ang lumipas kaya pwede nang tanggalin ang clamp. Sa totoo lang, pwede na sana ito tanggalin mga 30 minuto pa lang. 3. 11, 12, 16, 17. Sige.
Ang tanong ngayon ay papasok ba ito pag natuyo ang pandikit? Tingnan mo yan. Masikip pero ayos lang yan. Ang paggawa ng karet ay gaya rin ng paggawa ng hawakan. Pero iba lang ang hugis at pwede kong gawing mas makapal. Naihanda ko na ang isang gilid, kaya liha ko na lang ang kabila para pantay. Tapos pwede ko na itong nipisan. Ang paghubog nito ay halos kapareho lang ng paghubog ng hawakan, kaya hindi ko na ipapakita sa inyo ng masyado, pero tandaan lang na iniwan ko itong talagang ubalo ang hugis. At sinubukan kong gawing kasing nipis hanggat maaari. Naglaan din ako ng maraming oras sa slack belt, dahil makakatulong ito na alisin ang mga gilid na naiwan ng flat platen, at para maging makinis ang lahat. Hindi lang basta hawakan ng ganito at ganito. Nasa saya rin ito. Makikita mo dito parang hindi yan ng hibaki. Isa yung manggas na inilagay sa ibabaw ng saya. Sa isa pang larawan, may nilagay din sila sa dulo ng saya. Kailangan ko talagang gumawa ng isa pang Fuchi at Kashira. Ang Fuchi sa saya ay magkakaroon ng isa pang gamit bukod sa palamuti lang. Karaniwan, ang saya ng katana ay may koiguchi. Ang koiguchi ay matigas na material sa labi ng saya para di maputol ng katana ang kahoy. Mas mahirap hiwain ang tanso kaysa poplar, kaya ito ang koiguchi ko. Tinawag ko itong Fuchi para sa saya, kaya kailangan ko ring mag-ukit ng puwang para magkasya ang hibaki. 19 na taon ang nakalipas, pero tingnan mo. Sino pa ang kailangan ng Koiguchi kung may metal ka na? Tama ba ako? Ngayon na lahat ng bahagi ng katana ay nagawa na at naghihintay na lang ng huling paghubog at pagkinis, oras na para simulan ang paggawa ng mas pinong palamuti. Binabalutan ng balat ng pagi ang hawakan ng katana, kaya gumawa ako ng tape stencil para sukatin ang kailangan. Pinili kong gumamit ng kulay abong balat ng pagi dahil iyon ang nakita ko sa mga larawan. Hindi ako sigurado kung tamang kulay ng abo ito pero malapit na. Nakuha ko na ba agad ng perpekto? Medyo maliit pala ito. Ang balat ng Ray ay may mga sentrong bukol na tinatawag na Emperor Nodes at kailangang nasa tamang lugar ang mga bukol na ito. Kaya mapapansin mong hindi ko kinukuha ang gitna ng balat ng Ray. Sa halip nililihis ko ito ng kaunti. Yung ilang balat ng Ray, pareho ng material sa ngipin mo, kaya kailangan ko ng matibay na gunting na pang leather para maputol. Dati, gumamit ako ng ordinaryong gunting pero hindi ito tumalab, nasira lang ng balat ng Ray. Panahon na para ilagay ang balat ng Ray sa mismong hawakan, at ang pinakamabisang paraan na natuklasan ko ay ang paggamit lang ng pandikit na pangkahoy. Hindi ko alam kung tradisyonal ito, at nakalimutan ko na kung saan ko talaga ito natutunan, pero alam kong talagang mahusay itong gumagana. Dito mo makikita ang Emperor Node sa balat ng Ray, na mas malaki at maganda kaysa sa ibang bahagi ng balat. Dahil malambot ang balat ng Ray, kailangan ko talaga itong balutin ng lubid para matuyo ng maayos. Mahalaga ito dahil may tahi ang gilid ng balat ng Ray, at dapat patag iyon. Mabisang paraan ang itali ang buong tahi. Oo nga. Oo nga. Sige, tingnan natin itsura ng Ray skin na to. Oh. Lush, gusto mo to? Nasa hawakan na ang balat ng Ray. Kaya naisip ko na magandang pagkakataon na hubugin na ang ilan sa mga piyesa na ito. Pagkatapos kong magsaliksik at suriin ang maraming katana, napagtanto ko na dapat nakahanay ang sepa sa katabi nila. Itong sepa ay ilalagay mismo sa ibabaw ng hawakan, kaya makatuwiran lang na hubugin ko ito ayon sa laki ng Fuchi sa hawakan. Ginawa ko rin iyon para sa isa pa, hinubog ayon sa laki ng saya, pero di ko na ipapakita dahil pareho lang din ang proseso. Pagkatapos hubugin pareho, susunod ang gwardiya. Sige, kailangan kong magguhit ng bilog dito sa gwardiya. At naisip ko, kailangan ko ng compass or protractor or kung ano mang tawag doon. Tapos nakita ko itong sing-sing na gawa sa ABS or kung ano man ang tawag doon. At sobrang sakto talaga, parang hanggang atom ang sukat, hindi naman talaga. Pero nakakabaliw kung gaano kasakto ang sukat nito. Dahil ang gwardya ni Zoro ay mukhang bulaklak na may 8 talulot, naisip kong simulan sa isang bilog. Alam kong hindi ito magiging pinakatumpak gamit ang guhit na yon. Kaya gumamit ako ng caliper kalaunan para sukatin ang diametro sa iba't ibang bahagi para masiguradong bilog talaga ang nagagawa ko.
Medyo mahirap iguhit ang linya ng gwardya ng Shusui dahil sa komplikadong hugis nito. Gumuhit ako ng maraming linya at hinati-hati ang mga ito para pantay ang pagitan. Para sa akin, bukod sa saya, ang gwardya ng Shusui ang pinaka-natatangi. Pakiramdam ko, maraming tao kapag nanonood ng One Piece ay hindi masyadong pinapansin ang mga fitting o ang homon. Pero kahit ganoon, pakiramdam ko karamihan sa mga tao ay nakikilala ang Shusui dahil sa gwardya nito. Sa anime, walang silbi ang mga butas sa gwardiya. Ginawa sila para maglagay ng palamuti tulad ng kutsilyo, pero pang itsura lang talaga ang mga ito. Karaniwan, magkaiba itsura nila, pero minsan magkapareho rin. Sa tingin ko, ito ang gagawin ko dahil ito ang pinakamaganda at symmetrical. Mahirap ukitin ang mga puwang gamit ang file, kaya ginamit ko ulit ang mill. May parte sa akin na ayaw ilagay ang mga ito sa gwardya dahil alam kong mahirap, pero ginawa ko pa rin para maging tapat sa anime. Pare, ano, Balang araw, mag-mill ako ng hindi nababasag ang end mill, pero ngayon nabasag ko ang dalawa habang gumagawa ng slot. Nakuha ko ang tamang bilis, at buti 2 bit lang ang nabasag habang nagmi-mill. kung titingnan mo sa side na walang scribe lines, maganda na agad ang itsura. Kailangan ko na lang linisin ang mga linya gamit ang file. Gusto kong makita kung paano ang itsura nito. Oo na nga. Sabihin mo kung hindi ito mukhang hawakan ng Shusui. Pag natapos ko to, parang gusto ko na... Kaya parang hindi talaga makatwiran ng parting ito. Itali mo yung tali dito kahit paano. Kaya ang kailangan kong gawin, kung isipin na yun ang cashier ko, kailangan kong mag-ukit ng puwang dito at pagkatapos ay magagawa ko na yung disenyo na parang ganito. Pinili kong gamitin ang end mill para hindi lumihis ang drill bit sa kurbadong kashira. Karaniwan, ang butas sa kashira ay manipis at hugis itlog, hindi bilog. Naglaan ako ng oras sa pagpapalapad gamit ang chainsaw file at nag-drill ng parehong butas sa hawakan. Kung di ko ito gawin, di makakadaan ang tali, kaya walang silbi ito. Kailangan din ng butas para sa mukugipin kaya nagdiril na ako ngayon. Ang katana ay hindi pinagdudugtong gamit ang pandikit. Isang pin lang talaga ang nagdudugtong dito, kaya kailangan perpekto ito. Ginamit ko ang lapis para markahan ang butas sa tang ng katana, tapos indrill ko na. Gamit ko na naman ang end mill bit kahit mali. Pero ito lang gumana kaya nagtataka na rin lahat ng kasama ko. Tingnan mo, perpektong butas. Panahon ng gawin ang mukugipin na tradisyonal mula sa matigas na kawayan. Wala akong access doon kaya gumawa na lang ako gamit ang mikarta na matibay at swak sa kailangan ko. Sige, tingnan natin kung kasya ay sandali. Masyadong malaki pala. Sige. Haha. Hohoho. Konting trabaho na lang. Tapos na ang paggawa ng bawat piyesa ng katana kaya pwede nang simulan ang pagkinis. Nagpa siya akong simulan sa pinakamahirap, na siyang loob ng gwardya. Pinakinis ko ang mga magagaspang gamit ang lagari, at pagkatapos ay pinakinis ko pa ito gamit ang liha na nakabalot sa lagari. Tingnan mo yan, makinis na agad ang bahaging ito. Sa kabuuan, ang shusui ay may 12 magkakahiwalay na piraso, at oras na para simulan kong pakinisin ang bawat isa sa kanila. Unang hakbang, linisin gamit ang 100 at 20 grit sandpaper bago gamitin ang surface conditioning belts. Hindi magaling magtanggal ng material ang surface conditioning belts ko, kaya kailangan kong gumamit ng 100 at 20 grit na sandpaper para sa huling pagbabago sa mga bahagi. Tuloy-tuloy akong nagsalita ng 1 oras at 10 minuto. Pero marami pa rin akong gustong sabihin. Sa bawat video, nagre-record kami ng terabytes ng footage pero marami kaming oras na tinatanggal dahil hindi ito masyadong interesante. Medyo mas mahirap din sundan kung talagang pag-uusapan ko ang lahat ng bagay. At dito ko nga gustong magtanong sa inyo. Gusto nyo ba ng mas mahahabang version ng bawat video na walang voice-over at mas maraming raw footage? Sabihin na nyo sa komento kung gusto nyo, kaya namin gawin yon sa bawat video. Balik sa trabaho, kailangang bilugan ko ang mga kanto ng guard. Dapat functional ito, kaya kung masasaktan ng guard ang kamay ng gagamit, hindi ito functional.
Dahil medyo malambot ang metal ng fittings, maaari ko na silang direktang dalhin sa buffer galing sa surface conditioning belts. Dahil sa buffer, uminit ng husto ang mga piraso kaya tumagal ang proseso. Kailangan ko silang ulit-ulit isawsaw sa timba ng tubig. Kapag inobserbahan mo ang Fuji at Kashira ng Shusui, makikita mong may mga guhit ito. Di ako sigurado sa tamang paraan ayon sa kanon. Pero para sa akin, pinakamaganda markahan ng tape ang mga linya at padilimin gamit ang brass black. Plano ko sanang gumamit ng Dremel tool para sa stippling. Pero duda ako kung matuwid ang kalalabasan. Kaya naisip kong ito na lang ang pinakamainam na ideya. Sige, subukan natin kung tatama sa brass. Matagal umepekto ang brass black, siguro dahil sobrang kinis ng brass. Next time gagawin ko ito, baka iiwanan ko ng mas matte na finish yung gusto kong padilimin. Ayos na yan para sa akin. Sige, tingnan natin kung malinaw ang mga linya ko. Handa ka na? Ayos na ayos yan. May dalawang bahagi sa katana na kailangan kong gawin ito, kaya ginawa ko rin ang eksaktong pareho sa isa pa. At naging maayos naman ang resulta. Ang kasunod na masaya ay ang pagtanggal ng hawakan. Hindi halata, pero matagal at komplikadong desisyon ang pagpili ng itim na kulay para sa wrap. Sinubukan kong itugma ang kulay kaya bumili ako ng asul at lila na wrap at pinantay ko ang kulay sa nakita ko sa larawan. Ang nangyari, kahit na 3 o 4 na beses kong sinubukan, hindi ko talaga napalitan ang kulay ng ito wrap at nasayang ko pa ang 2 buong bote ng pangkulay. Nang mas malapitan kong tiningnan ang larawan ni Shusui, napansin kong lila ang talim. Dapat itim ang talim ni Shusui. Kaya yung pagiging kulay lila ng talim ay malamang ibig sabihin na hindi rin eksakto ang ibang kulay sa katana. Napansin ko sa research ko na lahat ng larawan ni Shusui ko ay kuha sa dilim kaya mapusyaw ang asul ng kulay. Inayos ko ang kulay ng balot ng ito, naging itim ito. May ilang dapat tandaan habang gumagawa ng balot. Dapat nagpapalitan ng posisyon ang mga tali kung alin ang nasa ibabaw. Tinitiyak nito na kung maputol man ang isang strap sa laban, hindi basta-basta maghihiwalay ang hawakan. Pangalawa, dapat pantay ang hugis diamante na puwang sa buong balot. Para lang ito sa itsura. Kailangan kong panatilihing mahigpit para manatiling balot kahit matagal gamitin. Mapapansin mong walang nakakaalam ng tamang paggawa ng end knot matapos maghanap ng maraming katana online. Ang tanging video sa YouTube kung paano tama gawin ang buhol na ito ay 16 na taon na. 6 na taon lang ang tanda kaysa sa akin. Kahit malabo ang video, madali pa ring sundan. Isa sa mga bagay na nakita kong interesante ay na may 2 magkaibang buhol pala sa end knot. Ang unang buhol ay tinatawag na ura knot at ang isa naman ay tinatawag na omote knot. Hindi ko talaga alam kung ano ang direktang salin ng mga yon. Pero alam ko na magkasalungat sila ng posisyon sa magkabilang gilid ng hawakan ng katana. Ito na talaga ang buong buhol sa unang gilid, pero ang susunod na gilid ang mahirap. Ang simula ng buhol sa kabila ay talagang nagsisimula sa kaunting pandikit na gawa sa bigas. Pero hindi talaga ako nagtitiwala na tatagal ang pandikit na gawa sa bigas, kaya nagdesisyon akong gumamit na lang ng super glue. Kailangan ko itong ipasok dito sa ilalim. Oh, Gumawa tayo ng bola mula sa papel. Sige, sa tingin ko ayos na yan. Ang katana ay convex zero grind, kaya bago buhangin ng 600 grit para sa etch, kailangan gamitan muna ng 400 grit na diamond stone at gawing zero. Sa madaling salita, pinatalas ko ang katana dito. Kaya lahat ng gagawin ko pagkatapos ng hakbang na ito ay kailangan ko ng maging sobrang maingat kung hindi ay baka aksidente kong masugatan ng sarili ko. Iniwan ko ang talim na may 400 grit na pahilis na gasgas, kaya ibig sabihin, para sa 600 grit, kailangan kong gawing parallel ang mga ito sa buong talim. Hindi masyadong matagal ang hakbang na ito, at nabigyan pa nga ako ng gantimpala habang ginagawa ko ito dahil mas lumilitaw ang hamon habang nagpapatuloy ako, gaya ng nakikita ninyo dito.
Tradisyonal, ang mga hapong panday ay nilalagdaan talaga ang tang ng kanilang talim. Hindi nila nilalagyan ng kahit ano ang mismong talim na magpapakita na sila ang gumawa nito. Dati kong nilalagay ang marka sa talim, pero ngayon sa tangko na ito nilalagay. Masaya ako dahil malalaman ng may-ari ng espadang ito sa hinaharap na ako ang gumawa kapag tinanggal nila ang hawakan. Sige, sana sapat na yan. Sa tingin ko, ayos na yan. Alam mo, hindi naman masama yan. Oras na para ipakita ang hamon na nilagay ko sa talim ilang linggo na ang nakalipas. I-etch ko ang talim gamit ang solusyon na tinatawag na ferric chloride. At ang dahilan kung bakit ito gumagana ay dahil iba ang reaksyon ng malambot na bakal sa ferric kumpara sa matigas na bakal. Sige, 2 minutong etch, 2 minutong etch. Mukhang grabe talaga yan. Preview lang ito ng itsura pagkatapos ng final na pagpaitim. Marami tayong sobrang astig na hamon na makikita dito na makukuha mo lang talaga sa water quench. Tingnan mo yung usok na yan, parang kaluluwa. Sa pagitan ng cycle, binabanlawan ko ang oxide at nililiha gamit ang 5,000 grit na liha. Para lang makakuha ako ng kaunting lalim pa. Parang ngipin ng pating. Hindi ko inakala na pwedeng maging matulis ito at malinaw na hindi ganito kaganda sa buong talim. Pero, tulad nito, ang buong bahagi na to ay parang sushi hamon. Hindi ko akalaing posible pala yon. Hindi ako natuwa sa contrast matapos ang unang etch kaya pinatagal ko pa ang etch sa ikalawang cycle. Kahit na ganoon sa ilang ilaw, talagang mukhang kakaiba ang hamon. Sige, medyo mas mahaba ang talim ngayon. Sa tingin ko baka umabot pa tayo ng 5 minuto. Sige. Grabe, ang dilim-dilim. Oo, tingin ko 2 ukit lang ang kailangan natin. Ayos na ayos yan. Ang ganda talaga. Sigurado akong marami sa inyo di alam paano ko papaitimin ang talim. Hindi ito tulad ni Mihawk na gumagamit ng pintura. Instant na kape ang gagamitin ko. Hindi ko alam bakit ito nagiging parang bakal. Pero maganda ang resulta. Sa tingin ko, gagamitin ko na lang ang buong laman. Grabe, hindi man lang siya nahahalo. Sige, ito ay gumagawa ng 105 tasa. Ito ay 7 hanggang 8 beses na mas matapang kaysa sa iniinom na kape. Medyo matapang ito. Sige, tingnan natin pagkatapos ng 4 na oras. Gusto ko pa itong patagalin kasi kailangan ko talagang maging itim na itim ito. Habang umiitim ang talim, sakto ang oras para pinturahan ko ang kaluban. Kakaiba at interesante ang disenyo ng kaluban ng Shusui. Kailangan ko munang lihaing mabuti at lagyan ng base coat ang kaluban bago pinturahan ang disenyo. Binanatan niyo ako sa comments ng huling video ko tungkol sa pagpipinta ko ng kaluban ng katana. Para mag-level up sa paggawa na ito, bumili ako ng pinakamataas na kalidad ng acrylic spray paint na nakita ko. At balak ko ring takpan ito at ang disenyo gamit ang water-based poly mamaya. Madali na ang base coat, pero iniisip ko pa rin paano ko ilalagay ang peace sign sa saya. Hindi ko ito gagawin ng freehand kaya kailangan ko ng stencil. Ha, tara, pangit pa siya pero malilinis ko pa gamit ang file. Sobrang hindi consistent ang anime kung ilan talaga ang nasa saya. Tingnan mo ang larawang ito. Parang mali ang sukat at sobrang dami nila, parang bilyon. Tapos pag pumunta ka naman dito, mas marami pa. Nagdesisyon akong gawin siyang bawat gilid, 3 pulgadang pagitan bawat isa. Ay nako. Masyadong manipis, tol.
Ang hina ng pagkakagawa. Grabe, ang pangit talaga niyan. Baka kailangan ko na lang itong spray paint. Tingnan ko kung kaya kong punasan ito. Hindi ko papayagan na iyon ang final na disenyo sa kaluban. Kaya habang pinupunasan ko, iniisip ko kung paano ko ito papagandahin. Ginamit ko ang spray paint at gumawa ng stencil mula sa papel na tinapalan ng tape. Pwedeng sundan ng papel ang hugis ng saya para maiwasan ang tagas ng pintura. Lahat ng iyon ay pawang teorya lang naman, kaya oras na para subukan kung gagana ito sa aktwal. Perfecto. Sige, kailangan lang nating hayaang matuyo yan sandali. Aaminin ko, hindi ko inasahan na gagana yon ng ganun kaayos. Akala ko kalokohan lang at kailangan ko pang pinturahan ulit para mag-eksperimento. Pero sobrang saya ko na gumana siya. At gumanda pa habang ginagawa ko dahil naging kampante ako sa spray paint. Parang gatas ng poly bago ipahid, pero sabi sa label, puputi ito pag natuyo. Madali lang naman ilagay itong bagay na to sa karit, kaya hindi ko na kayo masyadong pagdadaldalin tungkol dito. Alam kong excited na kayong makita kung gaano kadilim ang kaya ko sa talim, kaya ilalabas ko na ito mula sa kape. Umaga na, iniwan ko ito sa kape magdamag. Tignan natin itsura nito ngayon. Wow, ang itim, di ko makita. Iyan mismo ang gusto ko. Madilim pero kita pa rin ang hamon. Pag nilagyan ko ng wax, gaganda pa yan. Ang ganda dito. Alam mo minsan kung paano hawakan ni Zoro ang espada niya ng ganito. Yan mismo ang makikita mo kung nasa harap mo ang Shusui, kung nasa mundo ka ng One Piece. Masyadong malaki ang espada para painitin gamit ang heat gun at carnival wax, kaya crystalline wax polish na lang ang ginamit ko. Agad-agad naging mas maitim ang kulay. Tingnan mo yan. Pag binuff mo, mas makinang. Hindi ko pa ito nakikita na buo na at tapos na lahat ng piraso. Medyo nakakatakot ito. Oo. Para sa isang malaking talim, napakaganda na maging ganun kakinis.
Okay, para sa review ng katana na ito, titingnan ko ang buong talim na ito bilang isang gumagawa ng kutsilyo at hindi bilang isang bumibili ng kutsilyo. May ilang pagkakapareho pero gets mo na. Una kong tinitingnan kung gaano kaayos at kasikip ang pagkakagawa ng mga bahagi. Ang katana ay binubuo ng maraming bahagi tulad ng hibaki, spacer, guard at hawakan. Pinagdudugtong lang ito ng bamboo pin pero walang pag-uga kaya sobrang ganda ng gawa nila. Mahalaga rin ang kalidad ng pagkakabalot ng katana. Ang nakuha ko ay leather wrap na may paper wedge sa ilalim, pinakamagandang wrap na nakita ko sa katana. Maraming pangit na katana wrap online. Halimbawa, kapag naghahanap ka ng espada ni Zoro, madalas hindi maganda ang katana wrap. Pero dito, tama ang over at under at komportable sa kamay. Dapat may hugis hourglass ang hawakan ng katana at ito ay perpekto. Ang fuchi at kashira ay eksaktong tulad ng in-order ko. Maganda ang detalye at pati ang buhol sa dulo ng hawakan. Perpekto ang gawa, wala akong reklamo sa hawakan at gagamitin ko pa itong reference sa susunod kong katana. Ganun ito kaganda, ang itaas ng hawakan ay halos perpekto rin. Ang sepa ay may napakagandang pagkakagawa ng filework. Ang hibaki at ang guardia ay may parehong detalye na makikita mo sa mga larawan kapag pinili mo ito sa website. At sa totoo lang, nagulat talaga ako nang nakuha ko ito. Sa pagpapatuloy, ang mismong talim, nag-order ako ng isang 1095 na high carbon blade na may differential heat treat at napakagandang hamon line at pinili ko ang hamon na may pinakamagulong pattern at eksakto ito sa in-order ko. Ang talim ay may tamang lapad ng distal taper mula sa hibaki papunta sa dulo. Maganda at maganito, perpekto lahat ng grind lines. Kung titingnan mo ang dulo, makikita mo yung yokote line na sobrang kinis. Yung mismong talim ay matalim talaga. Tingnan mo ito. Dapat convex zero grind ang katana na walang secondary bevel, kaya ang talas nito ay patunay ng perpektong pagkakagawa. Ang tanging reklamo ko lang sa talim ay may mapurol na bahagi malapit sa dulo, pero kung tutusok ka naman ng isang bagay, hindi mo naman kailangan ng sobrang talas para magawa yon. Pagkatapos ng ilang linggo ng pagmamasid, wala talaga akong reklamo. May ilang maliit na puna ako lalo na sa dulo pero wala talagang mali at lumampas pa sa inaasahan ko.